Anong sabi ng gumawa, boss? Para magawa? Kailangan daw palitan na lahat para gumana na. Ay. Sige rin, tadyak. Iyon, no? So, matotal, boss, magkano lahat ng gastos mo dito sa motor mo? Parang 10,000 din. 10,000. Ito, 50 pesos lang. Pero, importante, gumagana na. 2 months, higit. Parang 3 months. 3 months. 3 months mong hinintay bago mandar. Umagang-umaga, mayroong dayo sa ating shop. Pag mga ganito mga katropa na sinasakay sa kadalasan malalayong lugar yung pinanggagalingan nila at ang nagiging problema, hindi magawa o tinatanggihan ng mga shop na malalapit sa kanila. Kaya ang opsyon nila kahit malayo tayo, dinadayo nila yung shop. Pero yung mga ganito mga katropa, minsan pag mga dayo, ang pumapasok sa isip ko, sana magawa ko, sana ma-solve namin yung problema. Kasi dito mga katropa, sa shop namin, walang problema sa troubleshoot. Ang nagiging problema lang namin, yung piyesa. Napakahirap humanap ng piyesa. Lilibutin mo mula Lingayen hanggang Dagupan, kadalasan by order 3 months to 4 months bago dumating yung piyesa. Pag ganun ang nangyari, nako, sayang yung dayo ng customer dahil walang makuha ang piyesa. So heto pala mga katropa yung motor ng ating customer na binaba doon sa pick up. Yamaha Gravis, hindi umaandar. Ilang mekaniko na yung pinagdalhan nila pero hindi magawa at dinala sa kasa, hindi rin magawa. Kaya nirekomenda ng kasa sa bandang Natividad, part ng Tayog, na idalhin sa atin para gawin yung motor. So yung motor ni boss mga katropa, marami na silang pinalitan at medyo lumubo na rin yung gastos. Halos 10,000 na rin ang nagastos sa motor ni boss pero hindi pa rin mapaandar. At syempre bago natin simulan yung ating pag-troubleshoot mga katropa, ugaliin natin na tanungin sa customer kung ano yung unang nangyari, bakit hindi umandar at sino yung mga gumawa at ano yung mga ginawa para doon tayo magsimula ng idea kung ano ba talaga yung gagawin natin. Boss, bali anong nangyayari dito? Dinaan ko siya sa ilog. Tapos yung ilog pala, medyo malalim. Malalim. Biglang tumirik na dun sa kalat. Dinala mo sa mekaniko, ang unang ginawa nila, Drain nila yung yung mga gear oil. Tapos nililisan na rin nila yung mga mga yung CVT, yung pangilid. Oo, yung mga ganito. Tapos, paano napalitan to? Sa kasa na rin nagpalit nito? Yung block? Sabi na nung mekaniko sa malaki, idalik mo na sa kasa. Nung dinala ko sa kasa, chinek naman nila yung ibang mga parts. Okay naman. Yung suspension nilang sira is yung ECU. ECU muna yung unang pinalitan bago yung block. Oo, yan. Ito mga to. Yung ECU kasi nung trinay nila sa kabilang sa ibang ECU gumana. Gumana ito. Gumana yung motor. Tapos nung nakabili na, nung dineliver na yung ECU, yung inabit. ayaw na gumana. Ayaw pa rin gumana. Ito yung original mo to, no? Yan yung original. Tapos nung napalitan ng ECU, nagpalit ng connecting rod na rin. Sabi nila nung napalitan na yung ECU na napunta na naman sa Makina naman. Makina na. Baka makina, ganun. Baka makina. Tapos ang sabi, baka yung Block niya. Okay yung rod. Okay yung rod, Tapos nakita nila may na-disalign daw tong yung connecting rod, disalign. Kaya pinapalitan din. Ayan. Na-stock yun ng ilang buwan to? Saka sa isang buwan. Isang buwan saka sa bahay, mga 1.5 siguro. 1.5 buwan. Matagal din pala na-stock, Sa pakigaling, boss? Sabihin ko, Sa pakigaling? sa Natividad pa kami. Natividad? Saan yung Natividad? Sa may malapit sa Tayog. Ay, Tayog pa. Mawalayo, So yun mga katropa, grabe na yung pinagdaanan ng motor ni boss at marami na rin pinalitan na pyesa. Yung kanyang block, piston ring, yung computer box at yung kanyang connecting rod. Yung kanyang connecting rod mga katropa, nung chinik ko siya kasi nagbababa din talaga ako ng makina pero tinigil ko na, panay wiring na yung ginagawa ko. Good naman yung kanyang connecting rod at walang problema. Yung block niya, although mayroong kunting gas pero hindi yun yung kaso Aandar pa rin siya kahit na may kunting gas yung kanyang block. So matotal mga katropa, good naman lahat ng kanyang pyesa at hindi dito yung problema. So step by step mga katropa, ito troubleshoot natin yung motor ni boss kung ano ba talaga yung problema, kung bakit siya hindi umaandar, bakit biglang tumirik, para kung sakaling maka-encounter kayo ng ganitong klaseng problema sa inyong motor o sa motor ng inyong customer, at least alam nyo na ang inyong gagawin at may iwasan nyo na yung mga pyesang hindi dapat bilhin para hindi ka na gumastos ng malaki o hindi na gumastos ng malaki ang inyong customer.
Mga katropa, kung gusto nyo magpagawa sa akin ng personal sa pagwawiring, pwede nyo akong sadyain sa aming shop dun sa Kibaol. Kung galing kayo sa bayan ng Lingayen, hanapin nyo lang yung CSI Lingayen, diretsuhin nyo lang yon hanggang makita nyo yung tulay ng bahay. Ito na yung tulay ng bahay, lagpasan nyo lang yung tulay na ito. Pagbaba ng tulay, kumaliwa kayo. Pagkatapos natin kumaliwa, dumiretso lang tayo hanggang madaanan natin yung dalawang tulay. Pagkababa nyo sa tulay na ito, 50 meters, nasa bandang kanan kami. At heto na nga mga katropa yung ating munting shop. Maraming salamat mga katropa sa walang sawang pagsuporta at pagtitiwala sa amin sa inyong mga motor. So bago natin baklasin yung mga katropa, i-check muna natin yung motor ni boss para makita natin ang actual yung kondisyon ng kanyang motor at subukan nating paandarin kung talagang hindi umaandar yung motor niya. So isusi natin. Meron siyang check engine na lumalabas. Subukan natin i-push button yung kanyang starter. So yung voltahe niya mga katropa 12.1. Try natin i-push button. Hindi siya nagpo-push button. Mahina yung kanyang battery. Drop yung kanyang voltahe ng 10. So mahina na yung battery niya. Pero walang problema kasi mayroon namang kickstarter yung motor ni boss. Dapat umandar siya sa kickstarter. Friends, kickstart mo nga. Pagramdaman mo na rin yung compression kung meron na. Sige. Okay lang yan. Kick lang. Ayaw. So yun mga katropa, hindi umaandar yung motor ni boss kahit i-kickstart natin. At lalong lalo na dun sa kanyang push button dahil lobat na yung kanyang battery dahil natambak na ng ilang buwan. Ang gagawin natin dito, aalisin natin yung upuan, aalisin natin yung side flarings niya para makita natin kung ano ba talaga yung problema. I-check natin. So nahubaran na natin mga katropa yung motor ni boss, naalis na natin yung kaha at naalis na rin natin yung upuan. So umpisahan natin mga katropa sa pag-troubleshoot. Aalamin natin kung may kuryente yung motor ni boss. So ito yung ignition coil ng motor ni boss mga katropa, tutuntunin nyo yan at hanapin nyo yung kuwako o yung tinatawag na yung spark plug cap. Ngayon aalisin natin yan at i-check natin kung may kuryente yung motor ni boss kapag tinatadyakan. Pagkatapos nating maalis yung spark plug cap dito sa tension wire ng ating ignition coil, ang gagawin natin mga katropa, itutok natin ito sa body ground ng ating motor. Dapat kapag tinatadyakan o pinupush button natin, dapat may lumalabas na kuryente. So i-on natin yung susi mga katropa, dapat naka-on yung susi pag tinatadyakan natin. Okay, naka-on na yung susi natin. Subukan natin patadyakan sa kasama natin. Sige rin, tadyak. Sige, tadyak. So nalaman na natin mga katropa kung bakit hindi umaandar yung motor ni boss. Wala palang kuryenteng lumalabas sa kanyang ignition coil. Yan yung idadiagnose natin sa motor ni boss. Aalamin natin kung bakit walang kuryenteng lumalabas. Kapag fuel injected o battery operated yung motor na ginagawa ko mga katropa at walang kuryente, nagsisimula akong mag-troubleshoot sa ganitong mga klaseng problema ng motor pag walang kuryente dito sa pulser ng ating motor. Sa Yamaha Gravis mga katropa, hanapin nyo lamang yung sakit ng ating pulser. Ito yun, papunta ito sa mismong stator ng ating motor at yung pulser ng ating stator andito mismo sa side ng ating magneto. So ang gagawin natin dito, mula doon sa stator, aalisin natin yung sakit ng ating pulser. Tatanggalin natin sa pagkakasakit. Aalamin natin kung nasa tamang reading pa yung ating pulser. So para malaman natin kung nasa tamang reading pa, gagamit tayo dito ng multi-tester. Yung multi-tester natin, isiset natin sa 2K ohms. Sa 2K ohms natin siya ilalagay. Pagkatapos nating maset sa 2K ohms, yung dalawang pin ng ating multitester, yung red tsaka black na pin ng ating multitester, ilalagay natin to sa pulser na galing mismo ng stator. Unahin muna natin yung red pin ng ating multitester. Yung red pin ng ating multitester, itutusok natin sa white na mayroong lining na red dito sa sakit ng ating pulser. Tapos heto namang black pin ng ating multitester, ilalagay natin sa white na mayroong lining na blue dito sa sakit ng ating pulser.
pulser. Ngayon, kapag nilagay natin yung black pin ng ating multitester dito sa white blue wire ng ating pulser, dapat ang makuha nating reading dito sa ating multitester ay 0.240 hanggang 0.3 ohms ang makukuha nating reading. Pero pag lumagpas ka na ng 0.3 hanggang 1 k ohms, may problema na yung ating pulser at kailangan ng palitan. Paano naman kung nilagay mo yung black pin ng ating multitester doon sa white blue wire ng ating pulser at hindi nagbago yung reading ng ating multitester, hindi man lang siya gumalaw o walang reading na pumalo, ang ibig sabihin yan, sira na rin yung ating pulser at kailangan mo na ring palitan. So ilagay natin tong black pin ng ating multitester dito sa white blue wire ng ating pulser. Tignan natin yung reading niya. So yung reading niya mga katropa ay 0.290 ohms yung kanyang reading. At ang ibig sabihin niyan mga katropa, good na good pa yung ating pulser at walang problema. Kasi yung kanyang reading ay standard 0.90 ohms yung kanyang reading. So good yung pulser ni boss at walang problema. Ang ibig sabihin niyan, hindi yung pulser ang may problema kaya walang kuryente yung motor ni boss. So itutuloy natin yung pagto-troubleshoot. So na-check na natin mga katropa yung resistant ng ating pulser at good naman, walang problema. Ang susunod gagawin natin, i-check natin kung mayroon bang ground supply na binabato yung computer box papunta sa ating pulser. So napaka-importante ng mga katropa kasi minsan good naman yung pulser pero wala palang ground supply na binabato yung computer box sa ating pulser kaya hindi rin gumagana o hindi rin naglalabas ng kuryente. So dito sa wire ng ating pulser mga katropa, meron tayong makikitang coding. Yung isang coding, white na mayroong lining na red. Ang katapat niya ay white na mayroong lining na red din. Tapos yung kabilang side naman ay white na mayroong lining na blue. Ang katapat naman nito ay black na mayroong lining na blue. Ito mismo yung ground ng ating pulser at galing mismo ito sa computer box ng ating motor. Ngayon, para malaman natin kung may ground supply ba na binabato rito ng ating computer box, gagamit tayo ng test light. So napaka-importante mga katropa na kapag tayo ay nagto-troubleshoot, dapat gumagamit tayo ng test light para hindi natin nahuhulaan yung ating trabaho. So yung test light clip natin mga katropa, ilalagay natin sa positive supply ng ating battery. Bakit natin siya nilagay sa positive supply? Kasi ground yung hinahanap natin. At kapag ground yung hinahanap natin, dapat yung test light clip ilalagay mo sa positive supply ng ating battery. Pagkatapos nating mailagay yung test light clip sa positive supply, subukan natin i-test light yung ground natin. Okay, good. Umilaw yung ating test light. Dito naman sa body ground, i-test light natin. Okay, good. Umilaw din sa body ground. Ngayon mga katropa, dito naman tayo sa pulser ng ating motor. Sa pulser ng ating motor mga katropa, yung black na mayroong lining na blue, ito yung ground ng ating pulser. Dapat kapag test light natin yan, iilaw din yung ating test light. So kapag umilaw yung test light natin, nangangahulugan na mayroong supply siya ng ground. Pero kapag hindi umilaw, ang ibig sabihin yan, walang ground supply yung ating pulser. So i-test light natin yung black na mayroong lining na blue, dapat umilaw yung test light natin. So hindi siya umilaw mga katropa, nangangahulugan lang yan na walang supply na ground yung ating pulser at walang sinusupply na ground yung ating computer box papunta dito sa ating pulser. So na-check natin mga katropa na walang ground supply yung ating pulser kaya hindi lumalabas yung kuryente ng ating motor. So ang possible na problema dito mga katropa kung bakit walang ground supply yung ating black na mayroong lining na blue, maaaring mayroong putol sa ating harness papunta doon sa computer box. Mayroon siyang damage mula rito hanggang papunta doon sa ating computer box. So dalawa ang solusyon natin dito mga katropa para masupplyan natin ng ground yung ating pulser. Ang unang solusyon natin mga katropa, pwede nating hanapin yung naputol na ground ng ating pulser o yung black na mayroong lining na blue. Pwede nating buksan yung ating harness para hanapin yung naputol o na-disconnect na wire galing ng computer box. Para mahanap natin yung naputol na yon, syempre kailangan natin buksan yung ating harness para isa-isay natin yung wire dyan kung ano yung naputol. Yun nga lang, kapag binuksan mo yung harness mo, dapat isilyado mo rin itong mabuti kasi kapag hindi mo masyadong naisilyado yung ating harness, mas magiging prone sa tubig yung ating mga wiring at kung paulit-ulit na nababasa yung ating wiring, magkakaroon ito ng corrosion at magkakaroon uli ng lost contact sa ating wiring. Yung pangalawang magiging solusyon natin mga katropa, aalisin natin yung sakit ng ating pulser. Tapos dito sa sakit ng ating pulser, yung white na mayroong lining na blue, aalisin natin. So heto na yung white na mayroong lining na blue ng ating pulser na galing mismo ng stator natin. Ang gagawin natin dito, dudugtungan natin siya ng wire at sa dulo ng wire lalagyan natin siya ng I-terminal kasi ilalagay natin to sa body ground. So ilalagay natin tong I-terminal mga katropa ng ating pulser dito sa ground ng ating
ignition coil. So nailagay na natin sa body ground mga katropa yung wire na dinugtong natin dito sa blue na mayroong lining na white ng ating pulser. Pagkatapos nating mailagay sa ground yung dinugtong nating na wire dito sa blue na mayroong lining na white, automatic may ground na yung ating pulser. Ngayon isauli na natin tong sakit ng ating pulser, tapos subukan na natin kung may lalabas na kuryente. Friends, tadyakan muna natin ha. Sige, tadyak. Yun o. Yun o. Malakas. So okay na mga katropa, may kuryente na yung motor ni boss. Subukan na natin isauling spark plug cap at paandarin na natin yung motor. Sige rin, tadyak. Yun o. Oops, tawag ko sa. Gusto na umalis boss. So matotal boss, kano lahat ng gastos mo dito sa motor mo? Parang 10,000 din. 10,000. Ito 50 pesos lang. 10,000, 50 lang sana gastos mo, ano? 6,000 yan. 6,000. Sayang. Pero importante gumagana na. 2 months, higit. Parang 3 months dito. 3 months. 3 months mong inintay bago mandar. Kakarga naman. Yung check engine niya boss, ay try ko, may pambura pa na ako dito. Burahin ko na lang yung check engine mo ah. Sige po. Anong sabi ng gumawa boss? Para magawa? Kailangan daw palitan na lahat para gumana na. Ay. So yun lang mga katropa, maraming salamat sa walang sabang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanonood kayo ng ating video, marami kayong natutunan, nagagamit nyo sa inyong panghanap buhay o sa inyong pagdi-DIY. Maraming salamat mga katropa, God bless at ingat palagi sa pagwawiring.